Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Syed. Ngayon, bago po natin panoorin ang dalawang litanya ni Erwin Tolpo at ni Atty. Balikod, nagkaroon sila dyan ng matinding mga sagutan. Kasi nga, si Erwin Tolpo po ay nagkaroon ngayon ng Blue Ribbon Committee, pero hindi sila dinaluan ng mga 18X Marines. So bago natin panoorin po dyan, isa mo na dyan subscribe at likes mga kababayan ko dyan para maging maganda pong araw natin. Yan lang po nagpapasaya sa akin, okay? Kasi parang bullshit na yata si Erwin Tolpo kasi nga inimbitahan daw nila si Atty. Balikod pati ang 18X Marine pero hindi sila dumalo. Ayun naman kay Atty. Balikod. Ang kanyang tinitignan pa rin na Senate President ay si Cayetano ayon po sa konstitusyon. Pero ang sabi kasi ni Atty. Balikod, bakit ako papunta diyan? Si Erwin Tolpo ang inaakasahan namin, akusado, tapos siya rin mag-iimbestiga, tapos siya rin magdesisyon, di ba? Ang sakit noon. Grabe si Atty. Balikod. Ito, panoorin po natin ang sinabi ni Erwin Tolpo sa kanyang Blue Ribbon hearing. Yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Atty. Balikod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-presscon. Yun lamang po. I just want to let everybody know na they're here in the building. Yung 18 po na yon kasama si Atty. Balikod. Pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Alam mo, sa totoo lang, talaga kahit sino, hindi pupunta po sa kanilang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tolpo. Kasi nga, marami na kasing binitawan ng mga maanghang na salita yung mga 18X Marine, di ba? Na si Erwin Tolpo po ay sangkot po sa malita, ano malibig sabihin sa flood control anomaly. Ano po si Erwin Tolpo? Sangkot po siya doon sa anomaly. So, kahit sinong tao, kasi sinong Poncio Pilato, hindi pwede pong aatin sa ganyang Blue Ribbon Committee kasi nga may posibilidad sila na i-contempt, ipakulong at sirahin ang kanyang pagkatao. Alam na alam yan ni Atty. Balikod, no? Kasi unang-una, saan ka nakakita na ang chairman ng chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Erwin Tolpo, tapos inaakusahan siya ng mga 18X Marines, tapos doon pa sila dadalo. Hindi. Kaya ginawa po ng 18X Marines, pumunta sila diyan sa loob din ng Malacanang at pumunta kay Senador Robin Padilla na sa ganung sitwasyon kaya nag-live sila din dyan mismo rin sa loob ng Malacanang. Ito, panoorin po natin yung sinabi ni Atty. Balikod para magkaintindihan silang dalawa ni Erwin Tolpo. Sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tolpo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. Diba? Aray ko, ang sakit noon, diba? Ano yan? Akala ko alam ko ang nangyayari sa ganyang sistema ay yung sa mga pelikula na ginagawa lang sa mga pelikula na yung mag-iimbestiga siya rin ang akusado. So ngayon nang nangyayari sa totoong buhay, lalong dito pa sa Senado. Di ba? Kaya yan ang sinasabi ni Atty. Balikod na kasi nga siyempre iwas po si Atty. Balikod pati yung mga 18X Marine kasi nga malaki pong chance na kapag pumunta sila doon sa Blue Ribbon Committee na kay Erwin Tolpo, may posibilidad na ipapakulong talaga sila. Papatahimikan talaga sila yan. Kaya nagkaroon ng investigasyon kay Erwin Tolpo. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tolpo
to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for these purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, Yun. Totoo naman talaga sinasabi ni Attorney Balikod. Iko-contempt talaga sila diyan sa Senado. Ikukulong talaga sila yan. Kita mo na. Pero nakapagtataka po mga kababayan ko, di ba? Sa katagal-tagal po ng takbo ng investigasyon. Bakit ngayon lang nagkaroon ng interesado si Erwin Tulfo no noon ay naghahawak po ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Pampilio Lacson. Bakit hindi nila kaagad ipinatawag yung 18X Marin na kinakausap kagad sila ni Attorney Balikod na sana ipatawag sila ni Pampilio Lacson sa Blue Ribbon Committee, pero hindi kasi nga lagat ang sinasabi ni Tito Soto at ni Pampilio Lacson panay mga negatibo, di ba? So ngayon, nagkaroon po ng investigasyon ngayon sa 18X Marin sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit naging interesado na ngayon si Erwin Tulfo? Lalong-lalo pa na yung pangalan niya nakasali sa listahan. So nakapagtataka talaga 'di ba? Pati pangalawa, yung pamumuno ni ang pamumuno yan ni Erwin Tulfo yan. May basbas yan ng palasyo yan. May basbas ng palasyo kung bakit nagkagaganyan sila. Kasi nga sa dami pong idadawit ng 18X Marin diyan sa investigasyon ng anomalya. Talagang may basbas kasi ang dami diyan sangkot Hindi lang yung palasyo, hindi lang diyan po yung mga kadikit ng palasyo dyan. Di ba? Kaya nga nangyayari, kung ano na lang mga investigation ginagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. Tignan nyo, kung nakikita nyo yung Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, anong nangyari doon sa mga investigasyon ng ginawa ni NBI? Di ba? Parang wala namang nangyayari doon. Sinong tinatanong nila? Si NBI. Sabi ni NBI, tinanong nila daw ng 18X Marin, bla bla bla, kung ano-ano nang mga nangyayari. Panay kasinungalingan daw lang sinasabi ng 18X Marin. Di ba? Kaya mayroon pang nga rin nakapagsalita na ngayon daw sila nakapagtataka na ang NBI tumutulong sa mga nagrereklamo. Pero ngayon, ang nirereklamo, yun ang iniimbestigahan ng NBI. Kasi nga, sa totoo lang, ang dami pong mga sangkot dyan sa anomalya. Hindi lang po ang 18X Marin. Ang 18X Marin po ay mga witness yan o mga witness o nagtatrabaho po yan doon kay Saldico. Sila po ang nagpapatunay na mayroon talagang nangyaring na anomalya sa flood control. Pero kung totoo siya, ang dami-dami pa diyang mga ang dami-dami pa diyang mga tao diyan na malalaking tao na bakit ayaw nilang ipatawag? Ipatawag nila si Romualdez. I-cross examination nila. Yung mga tauhan niya, yung mga parte ng ni Saldico doon, yung mga kasama niya doon, ba't ayaw nilang ipatawag ulit? Di ba? Kung matatandaan niyo lang si Romualdez, pumunta lang naman diyan doon dati sa yung ginawang yung nabuwag na ngayon na investigasyon, di ba? Pero never pumunta sa Blue Ribbon Committee kasi nga pinagtatakpan niya ni Pampilio Lacson at Tito Soto. Pero dito sa investigation ni Alan Cayetano, talagang ipapatawag nila si Romualdez. Kaya nga nagpipumilit, 'di ba? Nagkaroon diyan ng asaran, pangungutya diyan sa Senado, lalong-lalo pa sa sinasabi ni Erwin Tulfo, 'di ba, kay Cayetano, nakikulyuhan niya at ihilay niya palabas. O anong nangyari sa kanya? Hindi pa umubot ng isang 24 hours, humingi siya ng pauman, humingi siya ng tawad. Di ba nakakahiya? Tapos ngayon babanggitin niya ulit na yung totoong yung totoong Senate President ay si Peter Alan Cayetano. Di ba nakakahiya? Kahit ito binanggit din ulit ito ni Attorney Balikod na talaga ang Senate President ay si Cayetano. Ito parang may sinabi dito si Attorney Balikod. Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa